Well, minabuti uli nating mag-live dahil nga sa mga naglalabasang mainit na issue tungkol sa nangyari sa nakarang halalan at siyempre itong nakabimbing na impeachment ni Vice President Sara. Bago ang lahat, nais ko muna muling magpasalamat sa mahigit 8 milyong Pilipino na sumuporta, nagtiwala at bumoto po sa akin sa nakarang halalan. Hindi man po tayo nagtagumpay, nagwagi sa halalan na ito sa anumang kadahilanan, tayo pa rin ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, sa sambayanang Pilipino, at siyempre sa ating mga kasamahan sa PDP Laban, sa pamumuno po ng ating chairman, si Tatay Digong, sa ating presidente sa partido, si Senator Robin Padilla, at ang butihing magandang may bahay niya, si Madam Mariel Rodriguez Padilla, sa napakalaking tulong po na ibinigay po sa atin ni Party President Robin Padilla at ni Madam Mariel Rodriguez Padilla. Maraming salamat po, Sir, Ma'am. At syempre kay Vice President Sara sa kanyang napakalaking ambag, kontribusyon, yung kanyang sakripisyong umikot sa Luzon, Visayas, Mindanao para maikampanya po yung Duterte. Ganyan din si Mayor Baste, si Bastian sa Davao City, at saka si Congressman Pulong, si Congressman-elect Omar Duterte, at saka si Kitty Duterte. Napakalaki po ng inyong naitulong sa amin at sa akin ay hindi ko talaga po makukuha yung ganong tiwala ng ating mga kababayan na sumuporta po sa akin kung hindi po dahil po sa pamilya Duterte at siyempre kay Senator Robin Padilla. Siyempre, papasalamat din tayo sa tatlo nating mga senador na nanalo. Si Senator Bongo, napakalaki rin po ng sakripisyo niya para sa grupo natin. Si Senator Bato de la Rosa. Ganon din po si Senator-elect Rodante Marcoleta. Maraming salamat, sir, sa inyong tulong din sa grupo. At kami natutuwa sa inyong pagkapanalo at makakaasa po ang taong bayan na kayo po yung pag-asa para magkaroon ng tunay na Senadong magtatanggol sa karapatan ng ating mamamayang Pilipino, ng demokrasya at ng kalayaan ng ating mamamayan na sa kasalukuyan ay hawak-hawak po ng mga mayayamang pamilya, mga elitista at mga oligarchs po ang karamihan ng mga politiko. Yung pagkahalal po ninyong tatlo po dyan sa Senado, kasama po rin dyan si Senator Robin Padilla, ay nangangahulugan na mas malakas po ang magiging boses ng ating mga ordinaryong mamamayang Pilipino na patuloy pong umaasa ng tunay na pagbabago sa kanilang buhay. So yan po yung ating unang pahayag at alam po ninyo itong nakarang halalan, ang isa sa nakapagtataka talaga o kaya sinadya, nagkaroon ng 16.8 million overvotes. Ibig pong sabihin yan, yung mga nagboto ng sobra doon sa mga senador at saka sobra doon sa mga membro po ng Sangguniang Panlalawigan, Sangguniang Bayan, Sangguniang Panglungsod. Pag nag-overvote po yon, hindi yon nabibilang doon sa posisyon na yun. O kaya sa mga party list, o kaya sa mga iba pang posisyon. Pero karamihan po siguro dito ay overvotes doon sa mga senatorial candidates. So 16.8 million, nakapakalaki. Kumpara po nung nakaraang halalan, nasa 1.9 lang yung overvotes, pero ngayon ay 16.8 million. So yun po yung aking punto doon sa aking naging pahayag nung isang araw sa isang press conference na sana ang COMELEC, kasi tignan po ito. Kung kinakailangan pong mag-manual counting, tingnan lang. Kahit na ito lang overvotes na ito, suruin po itong mga balota. Yung mga iba't iba pong mga presinto, mga clustered precinct sa buong Pilipinas na nagkaroon po ng overvotes. Tignan po ng COMELEC, repasuhin po kasi kasama po yun sa inyong trabaho. Yung post-election audit. At makikita natin kung ano talaga ang nangyari. Ito ba ay kasalanan ng makina at teknolohiyang ginamit? At kung ito ba ay hindi makakaapekto sa naging resulta ng halalan. Tulad ng binanggit po namin, hindi po namin ito ginagawa upang sabihin na kami po ay nadaya at hindi tama yung naging resulta ng halalan. Gusto lamang po nating maliwanagan po ito para rin po sa susunod na halalan ay mas
credible at walang masyadong pagdududa dito sa gagamiting makina o teknolohiya. Kasi nga, for the first time, itong teknolohiyang ito ay ginamit po sa halalan at Pilipinas po yung naging guinea pig. Eksperimento po dito, yan naganap sa Pilipinas. Bakit tayo pumayag ng ganon? So yan po yung ating kahilingan nitong nakaraang araw nung tayo nag-press conference. At yun po yung panawagan po natin na sana ang COMELEC naman gawin po yung tama, yung post-audit ng naging performance nitong teknolohiya, itong provider, at bakit nagkaroon ng mga nag-o-overheat na mga makina at hindi kaagad mabibilang yung balota, hindi pumapasok, ayaw kainin, naglalabas ng mga resibo na hindi tama o kaya blanco. Itong mga reports na ito, tignan kung ito ba ay mga isolated. Pero ang malawakan talaga ay yung overvotes. Sumobra yung mga binoto raw ng mga butante natin sa mga iba't ibang mga posisyon, kaya hindi binilang ng makina. At 16.8 million na overvotes yan. Napakalaki po yan, mga minamahal na kababayan. 55 million po yung bumoto, pero sinasabing 16.8 million ang overvotes. So practically, gaano kalaki po yan? Nasa mga what? Nasa mga 30% yung overvotes. Sobrang laki. Sobrang laki po yan, mga minamahal na kababayan. So sana po ang COMELEC, pakitignan po yan. Dumako naman po tayo muli sa impeachment. Noong nakaraang linggo ay nag-live na po ako tungkol po sa kaso na impeachment na nakabinbin po dyan sa Senado. Hindi ko na po uulitin yung mga binanggit ko po nung nakaraan nung ako'y nag-live. Ang i-discuss ko na lamang po rito ay itong naging pahayag ni Congressman Toby Chanco na siya ang umaktong campaign manager ng senatorial candidate ng administrasyon. At ang binanggit po niya ay nakaapekto raw ng malaki sa naging resulta ng halalan, kaya natalo ang karamihan sa mga kandidato ng administrasyon dahil doon sa isinampang impeachment laban kay BP Sara. At binanggit niya na karamihan sa mga congressmen na pumirma doon sa impeachment ay pumirma lamang po sila dahil po sa pangako ng ayuda, malaking pondong ibibigay ng pamunuang gobyerno para sa mga congressmen na pumirma doon sa impeachment. At ganun nga po ang nangyari. Karamihan ng mga congressmen na pumirma ay pumirma sila dahil may ayudang pinangako. Ay tahasan po yun. Bribery po yun. At yung pinirmahan po nilang impeachment complaint, alam naman po natin yun. Hindi po nila yon nabasa. February 5 po nila ni-refer po yan doon sa Senado. Pinorward po nila pagkatapos makuha yung 216 signatures. At ang kapal-kapal po ng impeachment complaint, imposible po namang yun ay binasa ng mga pumirmang mga congressmen. Talaga lamang pong pumirma sila dahil nga po sa pinangakong pundo ng pamahalan na yun po ang ginamit ng karamihan sa kanila para po sila ma-re-elect, at karamihan po na-re-elect nga. At yung iba ay natalo, at meron ding mga ilang-ilang mga congressmen na hindi sila pumirma at walang natanggap na ayuda pero nanalo pa rin, katulad po ni Congressman Richard Gomez ng Ormoc City dyan po sa Leyte. Congratulations Congressman Richard Gomez at Madam Lucy Torres Gomez sa inyo pong pagkapanalo po dyan sa Leyte. Proud na proud po kami sa inyo. Nako, saludo po ako sa inyo, sir, ma'am. Thank you, Congressman Richard Gomez at Madam Lucy Torres Gomez sa inyo pong prinsipyo, posisyon at pakikipaglaban ng tama na hindi rin kailangan ang pera upang magkaroon ng isang magandang resulta ng halalan at magtagumpay sa halalan. Salamat po Congressman Richard at Madam Lucy. So, balikan natin itong sinasabi ni Congressman Toby Chanco. Kung nagkaroon po ng bayaran, in a way, dahil nga po sa pinangakong mga ayuda ng bilyong mga ayuda ang pinakawalan para sa mga congressmen na pumirma,
At yung iba ay nagkaroon ng, siyempre, nakakumbinsi silang pumirma dahil merong ayuda. Ibig pong sabihin nun, yung complaint mismo ng impeachment na naisampas sa Senado ay questionably hindi po tugma doon sa verification and certification na ginawa ng mga pumirmang mga congressmen. At kung ito po ay patuloy pa rin aaksyonan ng Senado, itong Senado ngayon hindi yung Senadong susunod after June 30. Itong Senado ngayon, dahil sinabi magmimit na sila sa June 2, magkakaroon na ng impeachment court, susuot sila ng toga, yung kanilang mga gown na pinatahi na, hinanda na, i-approve nila yung impeachment court. At kung itong mga senador na nakaupo ngayon ay bibigyan pa rin po nila ng esensya yung impeachment case na yan na sinasabi na nga ni Congressman Chanco na nagkaroon ng bayaran para pumirma yung mga congressmen, ay questionable po yan. No? Pwede po yung questioning po yan sa Supreme Court kung sakali man pong hindi po i-dismiss ng Senado kagad. Sana po maliwanagan po ng mga senador na nakaupo ngayon. Lalong-lalo na yung mga naiwan dyan. Yung mga iba po ay hindi po sila re-elected. Hindi ko na po babanggitin yung mga natalong mga senador na nasa administrasyon na nakaupo pa rin dyan. At pati na rin po yung mga nanalong mga senador na re-eleksyon na kakampi ng administrasyon. Sana po panaigin po ninyo yung katotohanan dito at tama. No? You have to act based on what is just and what is right. It is not right na yung impeachment ipagpatuloy pa rin dahil sa sinasabi na nga ni Congressman Chanco na nagkaroon ng bayaran. It is not also just because we know this is purely political. Hindi ito para sa taong bayan. And just imagine the accusation is about confidential funds na hindi raw ma-account ni BP Inday. O bakit niya ma-i-account sa Kongreso yan? The accounting or the auditing will be undertaken by the Commission on Audit. Hindi naman auditor ang Kongreso. Meron lang oversight power ang Kongreso. Pero hindi yon ng auditor. Ang nasa saligang batas natin ay ang Commission on Audit. Bakit nila pangungunahan at sasabihin nila na hindi ma-account ni BP Sara yung confidential fund at hindi siya kailangang mag-account sa Senado or sa Kongreso? Dahil ang accounting po dyan ay sa Commission on Audit. Ngayon, kung mali yung accounting, di magsasabi yung Commission on Audit na mali ang accounting. O kung may mga kailangan madokumento, kailangan isubmit. Marami pong ahensya ng gobyerno ang gumagamit ng confidential funds. At karamihan po dyan hanggang ngayon, hindi pa rin po nakakapag-account ng tama. Alam po yan ng ating pamahalaan, ng ating Commission on Audit. Siningle out si BP Sara dahil lamang po sa politika. Tulad ng nabanggit, gusto rin nilang matanggal sa political equation sa 2028 elections. At iyan po yung sitwasyon sa ngayon. Ipagpapatuloy pa ba ng Senadong nakaupo ngayon na iyang impeachment case na may bahid? Hindi lang bahid, may ebidensya na nagsasabing pinirmahan ng mga congressmen yung impeachment case na yan. Kapalit ang pera, kapalit ang pondo ng gobyerno, kapalit ang pondo ng bayan na ginamit ng mga congressmen para sa halalan na ito. Meron akong kilalang congressman dyan, ang laki-laki ng kanyang ginastos dyan po sa kanyang pagtakbong mayor sa isang syudad po dyan sa norte at tumakbo rin yung kanyang asawa, pero pareho po silang natalo. At yan po ay nangangahulugan na hindi naman lahat na gumamit ng malaking pera ng bayan ay siya ang naging bayani o nagwagi. Nangyari yan sa Ormoc City, nangyari yan sa Baguio City. Kaya yan si Mayor Benji Magalong ng Baguio City, sir. Nako, maraming salamat at congratulations muli sa inyo, Mayor Benji. At siyempre si Congressman-elect Morris Dubugan. Nakabalik po siya. Congratulations, Sir Morris. Maglaro tayo ng golf pag-akyat ko dyan sa Baguio. At namimiss ko na rin pumalo ng golf. After 3 months of campaigning, hindi tayo nakakapalo. The last time na pumalo ako ay yung FBR Cup. March 18 po yun doon sa Camp Aguinaldo. So tayo po ay namimiss po natin yung laro natin dyan sa Baguio.
So yan po yung aking punto ngayon, mga minamahal na kababayan. Ano ang gagawin ng Senado ngayon, itong nakaupo? Sana po ay meron pa pong naiiwang prinsipyo, decency, fairness, at i-dismiss na po nila yung kasong impeachment ni BP Sara. Kung sila man po ay uupo bilang impeachment court by June 2, kung yan po yung araw na sila ay magkukonvene as an impeachment court, they can already take cognizance doon sa naging statement nitong si Congressman Toby Chanco. Iyan po ay pwede na pong gawing ebidensya po yan. O kaya patawag po nila si Congressman Toby Chanco because this is of paramount importance. Itong kanyang statement because it will affect the very essence of the complaint. No? Na yung mga pumirmang mga nagre-reklamong mga congressmen, some of them have lost in the last election held on May 12. So, alam naman po natin na yung impeachment ay politika lamang yan. Hindi yan talagang legal and justiciable case. Kaya, pwede ba mga minamahal nating mga membro pa ng Senado na naiiwan? Aktuhan nyo na po ng tama ito. Huwag nyo na pong pahabahin pa yung paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Dahil kung ipagpipilitan pa rin po ninyo ito na dinggin, despite the fact na galit na nga yung taong bayan sa ginawa ng mga congressmen at ngayon ay meron na pong umamin at nagsasabi na nabayaran itong mga karamihang mga congressmen ng ayuda, bilyong-bilyong ayuda na sinayang para lamang po sa halalan, kaya nakaapekto nga, sabi niya, kung bakit natalo yung senatorial candidates ng alyansa, karamihan po sa kanila, na nung una ay, sabi nila, 12-0. Nako. So, yun po yung ating live ngayon. Abangan po natin kung anong gagawin po nitong nakaupong Senado ngayon. Pero, maawa naman po kayo sa bayan. Maawa po kayo sa mga mamayang Pilipino. Huwag nyo na pong sayangin sana yung pera ng taong bayan sa isang impeachment na gawa lamang. Kapalit na po yan ng mga bilyong-bilyong ayuda na pinamigay po, pinamudbud po nitong nakaraang halalan. No? At ang COMELEC naman ay hindi nila ma-implement ang tamang batas. Medyo malambot ang COMELEC pagdating po rito sa implementasyon ng ating mga batas tungkol po dyan sa paggamit ng mga pondo ng bayan para lamang po sa eleksyon ng mga nakaupong mga congressmen at mga ibang opisyal. So yan po ang aking panawagan po. Abangan po natin. Saludo pa rin po ako doon sa naging pahayag ni BP Inday Sara na gusto niya magkaroon ng trial and bloodbath. Okay yun po, Madam Vice President, pero yung ating bayan po ay naghihirap ng masyado. Sayang lamang po yung pira muling gugugulin ng Senado, ng pamahalaan, dahil hindi lamang po naman Senado po dyan ang gagastos. Malaki pong gastusin po yan ng lahat. No? At hindi po makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Kung meron pa pong naiiwan pong prinsipyo na decency, no? Public service, na iniisip nilang kapakanan ng Pilipinas at ng mamamayang Pilipino, sana i-dismiss na po ng Senado yung impeachment complaint na yan. Alinsunod doon o base doon sa naging pahayag ni Congressman Toby Chanco. No, yan lamang po, mga minamahal na kababayan. Magandang umaga po muli sa ating lahat. At pagpatuloy po natin ang panalangin sa Panginoong Diyos na sana po ay magiging mapayapa ang ating bansa. At ang ating Pangulong Digong, huwag natin kalimutan si Tatay Digong. Pagdasal po natin na manatili po siyang malusog at malampasan po niya itong ginawa po nilang paggigipit sa kanya. Congratulations muli sa kanyang pagkapanalo, landslide, as the new returning mayor of Davao City.
So, magkakaroon yata ngayong araw na ito ng Thanksgiving celebration po dyan sa Davao City. Gusto natin makapunta riyan, pero mananatili muna tayo dito sa Luzon at marami rin po tayong mga asikasuhin pa. Maraming salamat po muli. Pagpalain po tayo ng poong may kapal.